Buhay ang naging kabayaran ng pagtulong ng isang binatilyong pinrotektahan ang kanyang mga kaeskwela sa gitna yan ng walang habas na pamamaril sa Tacloban City. At live mula sa Tacloban, nasa frontline ng balitang yan si News 5 stringer April Ayaso. April, ano ang naging reaksyon ng pamilya ng nasawing binatilyo? Nakaburol na ang grade 7 student nang nasawi sa malagim na pamamaril sa isang paaralan dito sa Tacloban, Leyte kahapon. Sa gitna naman ng pagdadalamhati, lumutang ang isang kwento ng kabayanihan ng isa sa mga biktima. Sa video nakuha ng mangyari ang walang habas na pamamaril sa paaralan sa Tacloban, Leyte kahapon, makikitang nasa harap ng pintuan ang binatilyong estudyante na si Chris Lawrence Fabian habang nagtatago ang kanyang mga kaklase. Nang umalingaw-ngaw na ang putok ng baril, natumba si Lawrence. Sunod na siyang nakitang naglalakad na duguan ang braso. Tumagos ito sa kanyang tagiliran. Kalaunay nasawi nga si Lawrence mula sa sugat na yan. Isa lang si Lawrence sa tatlong namatay sa pamamaril. Hinarangan daw ni Lawrence ang pinto ng kanilang classroom para di makapasok ang gunman. Kaya naman, bayanin kung tinagurian ng mga kaeskwela si Lawrence. Kwento ng ina ni Lawrence na si Bea Fabian, mabait na bata ang kanyang anak. Hindi raw talaga ito nagdadalawang isip na tumulong sa iba. 99% mabait. Mabait po. Mabait. Ganyan kasi talaga siya. Hindi siya nag-hesitate tumulong kahit alam niya siya yung masasaktan. Basta huwag lang siya makapanakit. Anong masaktan yung iba. Sarili niya lang talaga. Sarili niya talaga usually kahit ano ginagawa niyang shield para sa iba. Hindi nga siya lang nagsasabi. Kung nga po sa inyo, Hindi pa raw siya makapaniwala nang unang mabalitaan ang sinapit ng anak. Pero nang makumpirma niya ito, ay tila gumuho ang kanyang mundo. Nagpasalamat naman ang pamilya sa tulong na ibinigay sa kanila. Pero mas kailangan daw nila ngayon ng hustisya. kung hindi naman pumaano yung mga anak nila, mismo magulang na. Kasi sila po yung nagturo kung paano bumaril. May mga ebidensya naman po na sila talaga. May mensahe naman si Nanay Bea sa anak na si Lawrence. Kung pwede ka nga mabuhay na, kung may time machine, babalik kita. Hindi ko sinasabing hindi maganda yung ginawa mo. Okay. Pero kami naman yung iniwan mo. Bata-bata mo pa. Tinakripisyo mo yung buhay mo para sa iba. O kaya bawat pagpatak ng luha namin, yun yung makakapagbabuhay sa kanya. Iyak kami ng iyak ng gagawin namin. Emosyonal din ang ina ng isang nasawing grade 7 student na si Joyance o Joyce kung tawagin ng kanyang pamilya. Kwento ng kanyang ina, pursigido sa pag-aaral si Joyce. Pero ang lahat ng yan ay nabaliwala nang matapos ngang mamatay ang dalagita sa pamamaril. Hindi pa rin daw niya matanggap ang sinapit ng anak. Aniya, posibleng nabuhay raw ito kung naisugod pa ito sa ospital. Kung nadala sana sa hospital, baka siguro buhay pa. Hindi na nadala. Kasi sabi, mas inuna nila yung ma-survive pa. Yung hindi na talaga. Pinabayaan na lang nila yun doon. Habang ako naghihintay doon sa labas, hindi ko alam, nandun pala yung anak ko. Kaya ang tanging hiling nito, maayos na libing para sa anak. Gusto ko sana sa magandang libingan. Kasi yun na lang siguro yung ko sa kanya. Hindi naman siya makapag sa pag-aaral eh. Tapos na. Hindi na siya makapag-aaral. Tapos na. Wala na. Samantala, nagkaroon ng pagpupulong kaninang umaga ang Department of Education, lokal na pamahalaan ng Tacloban, ang paaralan at iba pang ahensya. Ayon sa alkalde na si Mayor Alfred Romualdez, hindi raw nagtutugma ang ebidensya at salaysay ng mga testigo na bullying ang umano'y motibo sa pamamaril. Hindi rin inaalis ang anggulo na posibleng gang-related o may sangkot na sindikato sa nangyari. Apparently, there is also some evidence to show that maraming sindikato gumagamit ng mga minor.
Yan nangyayari dahil sa kahirapan, kailangan ng pera, nagpapagamit naman itong mga minor because kulang ang supervision ng mga magulang. Nanawagan ng alkalde na iwasang magpakalat ng mga impormasyon na hindi pa beripikado, lalo ta patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Samantala, aminado naman ang Department of Education na nababahala na sila sa mga sunod-sunod na ulat ng school violence. Ayon kay Secretary Sani Angara, hindi lang peace and order ang problema, kundi ang pagiging exposed ng mga kabataan sa karahasan online. We're very concerned na ayaw natin kasi nga meron sa US parang may copycat killings eh. So nakikiusap din tayo sa media na sana in a way wag i-glorify kasi yung iba daw, sabi nila, yung ibang bata, ang validation nila sa sarili nila parang yung likes nila sa social media. Mensahe ko dito sa ating mga guro at mga principal na talagang parang magulang na tayo dito at saka kinakamusta natin dapat natin yung mga bata at tinitingnan kung talagang may aberya, may problema. Tindiyak din ng DepEd ang agarang pagbibigay ng psychological support sa mga guro at kawani. Gayon din ang pagtatalaga ng guidance counselor upang matulungan naman ang mga mag-aaral sa pagharap sa epekto ng insidente. Kanina, bumisita rin sa burol si Secretary Angara at ang kawani ng Office of the Vice President. April, ilan ba talaga ang gwardiya sa San Jose National High School nung mangyari ang pamamaril? At ano ba ang kanilang pananagutan sa nangyari? Isa lang po. At ano na ang kalagayan nitong gwardiya? Siya ba ay may pananagutan dahil hindi niya na-frisk o na-inspect yung baril ng mga estudyante? Actually, ito kasing mga estudyanteng ito na may mga hawak na baril ay sila ay parang miyembro ng peace security din sa eskwelahan kung saan itong mga estudyanteng ito sila yung nag-in charge sa peace and order situation doon, katulong syempre ng security guard. So parang parang kilala na siya ng silang dalawa ng guard, kaya malaya itong labas-pasok sa paaralan. Isang follow-up na lang, April. So ibig sabihin, pinahintulutan kaya ng gwardiya mga batang ito na humawak ng baril at magdala ng baril? Hindi po yan. Dahil sigurado po ako hindi yan nakita ng gwardiya at tinago. Oo, for sure yan ng mga kabataan para hindi rin mapansin at hindi mapansin din ng mga nasa nasabing eskwelahan. April, may mga napag-usapan na ba ang plano kung paano nga hihigpitan pa ang seguridad dyan sa paaralan? Ms. Cheryl, sabi naman kanina ni Secretary Angara, mas patataasin pa nila ang mga pader na nakapalibot sa paaralan. Hindi lang sa paaralan sa San Jose National High School, pati rin sa mga paaralan sa buong Pilipinas. Pahihigpitin din nila ang seguridad sa pamamagitan ng pag-check sa mga gamit at mga bagay na bitbit ng mga estudyante bago pumasok sa eskwelahan. Kasi nabanggit mo, April, na iisa lang ang guard sa buong eskwelahan. Hindi ba meron din silang iba pang mga gates or yung pwedeng maglabas-masok ang mga estudyante pero isa lang ang kanilang napoprovide na guard? Meron kasing portion sa likod na parang daanan or pwedeng malusutan ng mga kabataan at minsan umaakyat din sila sa pader. Hindi nila inaasahan na mangyayari itong insidenteng ito at syempre yung mga suspect mga miyembro din ng tagapagtaguyod ng kapayapaan sa eskwelahan. So ang ating mga gwardiya kampante sa mga panahong iyon. So napag-usapan na ba kung kailan babalik ng klase ang mga bata dyan sa San Jose National High School? Sa ngayon, Ms. Cheryl, magkakaroon pa ng psychological debriefing ang ating mga kabataan kasama ng mga staff at guro. So medyo ilang araw din ang prosesong ito para din intindihin
at damayan ang mga estudyante natin. Sinabi din nila na ni Secretary Angara na as soon as possible, pag maging okay na ang sitwasyon sa paaralan at maging okay na ang kalagayan ng mga naging biktima at naging saksi sa nasabing insidente, ipagpapatuloy na ang klase sa nasabing eskwelahan. April, napag-alaman mo ba kung aware, kung alam ng eskwelahan na laganap ang bullying sa mga bata? Mrs., for sure, aware yan sila. Kasi hindi lang naman dito sa Tacloban City, pati rin sa ibang mga lugar, may mga ganyan din na mga insidente. And then, kino-call out din yan ng ating mga guro at principal. Pero minsan lang po talaga, Mrs., meron talaga tayong mga estudyante na hindi talaga natin mapipigilan at minsan hindi na nakokontrol. Okay, kung sila ay aware tungkol sa problemang ito, meron ba silang ginawang patakaran? Sabi mo ngayon ay magkakaroon ng mga guidance counselor, pero bago ang insidenteng ito, ay meron ba silang ginawa na kausapin ng mga estudyante para ayusin ang problemang yan? Meron yan, Mrs. Kasi nakabalita din tayo na isa sa mga suspect na-involved na rin sa mga riot-riot. For sure, inano na rin yan sila, kinall out na rin yan, pati rin ang mga magulang. Siyempre, kailangan din ng suporta ng mga magulang ang mga kabataang yan para din maging matagumpay ang ginagawa ng paaralan para sa kabutihan din po nila. Maraming salamat. News 5 stringer April Cuesta. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.